30 taon na ang nakalipas nung pinatalsik natin ang diktaturyang yumapak sa ating kinabukasan. Pinatalsik natin noon dahil tama lang na patalsikin ang isang pamalaang nagnanakaw, nagsisinungaling, at talagang tiwali at hindi tumutulong sa atin. Sa 2016, 30 taon matapos ang EDSA, dumating tayo ngayon sa isang sangangdaan. Nakita natin ang konkretong mga biyaya na naparating sa ating mga komunidad. May BUB, may infrastruktura, may tulong sa agrikultura, sa pangingisda, sa iba't ibang bahagi ng ating mga pang-araw-araw na gawain. Tuloy-tuloy ang progreso. Kaya ang tanong sa inyo, tanong sa buong bansa, ngayon na naka-arangkada na ang ating sasakyan. Ngayon na naka-primera na tayo, segunda na tayo, tersera na tayo, mabilis na ang takbo ng kaunlaran sa ating bansa. Ano ang gagawin natin? Liliko pa ba tayo? Mag-U-turn pa ba tayo? O itutuloy natin tungo sa isang magandang bukas dahil nakita na natin na malayo nang narating natin, marami nang napagtagumpayan natin, at ito ay totoong mga biyaya na natatamasa na natin ngayon sa daang matuwid. Si Pangulong Pinoy, magmula neutral o reverse pa, napaendar niya ang ating bansa paabante. Primera, segunda, tersera. Pero patapos na ang kanyang panunungkulang bilang tagapagmaneho ng ating bansa. Pipili ulit tayo ng bagong magmamaneho sa bansa natin. Tatanungin ko kayo, gagawin nating simple ang tanong para simple din lang ang sagot. Kung ihahambing natin ang pagpili ng Pangulo tulad ng pagpili ng isang magmamaneho sa ating mga anak araw-araw, sino ang pipiliin natin? Kanino natin ipagkakatiwala ang kaligtasan ng ating mga anak? Pipili ba tayo ng isang magmamaneho na may mga kaso sa pagnanakaw? Ano? Hindi. Pipili ba tayo ng isang magmamaneho na mainitin ng ulo na baka maaksidente? Pipili ba tayo ng isang magmamaneho na ngayon pa lang natututong magmaneho? O parang nakakaintindihan na tayo, hindi ho ba? Maraming salamat sa inyong lahat.